Cine Recap PH. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay patungkol sa retiradong US Army na tumawid papasok sa Ukraine na winasak ng digmaan noong mga unang araw sa pananakop ng Russia, upang iligtas ang kanyang 60 anak na babae na dinukot ng mga mersenaryo. Ang pelikulang ito ay ang American war action film na ipinalabas 2026 na pinamagatang Man of War. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Noong February 24, 2022, si Michael Connor, isang retiradong US Army Special Force na pansamantalang nakatira sa Barcelona, tinawagan ng anak-anakan na si Riley na nasa panganib matapos sumalakay ang Russia sa Ukraine, nasaksihan niyang pinasok ang orphanage kung saan siya tumutulong at nakita ang lalaking kumuha ng telepono ng anak. Dahil sa pangyayari, agarang tinawagan ni Connor ang kaibigan sa CIA na si Charlie para humingi ng tulong. Ang alam nila, umalis na si Riley linggo ang nakakaraan, ngunit nagsinungaling pala ito na ngayon ang alam ni Connor may dumukot at humingi siya ng daan para makapasok sa Kiev dahil kaya niya itong mahanap sa pamamagitan ng suot ni Riley na relo. Pero tumanggi si Charlie dahil sa gulo sa Ukraine at maghintay na lang na magkaroon ng negosasyon. Hindi pumayag si Connor na gusto na agad kumilos para iligtas ito. Ang kailangan niya lang masasakyan papasok, ibinigay niya rin ang litrato ng nakitang lalaki upang makilala. Maya-maya pa, habang nag-iimpake na si Connor, tumawag si Charlie para sa balita na may nakuha na siyang flight mula sa grupo ng British mercenary na ilalabas rin ng Ukrainian billionaire. Nakausap na niya ito para sumabay roon at may ibibigay na satellite phone pagdating niya na konektado na sa relo ni Riley. Kalaunan dumating na si Connor sa paliparan, pero hinarang siya ng maangas na namumuno sa grupo ng British mercenary na si Bonnie upang masiguro dahil makikisabay lang ito sa kanila. Nang nasa ere na ang eroplano, lumapit si Bonnie para ibigay ang satellite phone. Naroon ang larawan ni Riley na ililigtas nito habang ipinakita rin ng mersenaryo ang litrato ng bilyonaryong kanilang ilalabas na ang bayad ng bawat isa sa kanila ay tigda 2 milyon. Nagkasundo rin ang dalawa na kahit magkaiba sila ng pakay at misyon, magtulungan sila ng impormasyon pag nagkita ulit. Hindi nagtagal, dumating na ang grupo sa Ukraine, na unang umalis ang mga mersenaryo na may mga nakahanda ng sasakyan para sa kanilang operasyon. Tinawagan na muna ni Connor si Charlie upang ipaalam na naroon na siya, ngunit may masama itong balita dahil ang larawan na ipinadala niya ay si Stanislav Konev, dating military intelligence ng Russia, na nakulong ng 10 taon sa 3 kaso at ngayon ay leader ng grupong Skorzeny. Dumating na rin ang sundo ni Connor na nagngangalang Danny. Ito ang makakasama niya sa loob ng Ukraine na kanyang magiging tour guide na ipinagmamalaki ang syudad ng Kiev kung wala lang sanang nahuhulog na mga bomba sa kanila. Ngunit sa isang eskinita, hinarang sila ng grupo ng kinakatakutang mafia sa syudad. Sinubukang makiusap ni Danny subalit hindi ito mapakiusapan at pinababa sila ng sasakyan upang alamin ang pakay ng Amerikano. Pinalabas lahat ang gamit nila maging ang telepono ni Connor pero tumanggi ito. Inalok niya na lang ang mamahaling suot na relo kapalit ng telepono na tinanggap rin ng mafia. Ngunit gusto pa rin itong makuha ang telepono dahilan ng napilitan na si Connor na palagan ang mga ito kung saan mabilis niyang napatumba ang lahat na ikinabigla ni Danny ang nasaksihan. Ngunit nagalit ito sa ginawa niyang aksyon. Pagdating sa hideout, naghihintay ang pamilya ni Danny sa kanya pero hindi sumang-ayon ang asawa sa pagtulong sa dayuhan kahit pakapalit ang kanilang daan para makalabas ng bansa, pero wala ng ibang paraan pa kundi ang makipag-ugnayan kay Charlie para sa kaligtasan ng pamilya. Subalit nagkaroon ng malaking problema dahil ang paliparan na pinaglapagan ni Connor inatake ng mga Ruso at nakubkob na ng mga Russian paratroopers. Hindi sila makakaalis ngayong gabi dahil nag-lockdown ang buong syudad at ang makikitang hindi naka-uniforme ng Ukraine pinapatay ng diretsyo. Gusto mang humanap ni Connor ng ibang paraan para makaalis kaagad, ngunit ayon kay Danny kailangan pa nilang maghintay bukas ng umaga at ipinakita ang imbakan ng armas na maaari niyang magamit. Samantala, ang pangkat ng mersenaryong Skorzeny, hawak ngayon ang bilyonaryong si Yuri kasama ng iba pang mga bihag na balak ilabas ng border patungong Russia, pero ang pakay talaga ng grupo ay itumba ang presidente. Kasalukuyan na naghahanda si Connor ng mga gamit para sa gagawin. Matapos nito, tinawagan niya ulit si Charlie para ipaalam ang sitwasyon at humingi ng ilang impormasyon na napag-alamang may nangyayaring malaking labanan sa labas ng lungsod. Biglang dumating si Danny upang ipaalam na tinanggal na ang curfew at lahat pinapa-report para magserbisyo sa bayan. Nagpaalam na siya sa asawa at agaran ng umalis ang dalawa kung saan matinding tinamaan ng pag-atake ang syudad.
Habang nasa biyahe napansin ni Danny ang magandang relo ni Connor na mas gusto niya itong ibigay kaysa sa telepono. Hinihayag ni Connor na ang telepono lang ang tanging paraan na mayroon siya para mahanap si Riley. Ngunit biglang may umambush sa kanila sa daan ng mga sundalong Russian. Agarang umatras si Danny upang umiwas at nagtago ang dalawa sa matinding pamamaril, buti na lang iniligtas ang mga ito ng napadaang puwersa ng Ukraine na tumawid. Wala na ang sasakyan nila para magpatuloy at 2 araw pag nilakad ang Kharkiv. Nakita ni Connor na sinusubaybayan ito ni Charlie na nalaman na ka-lockdown ang bayan sa dulo, nanganganib namang maubusan ng baterya ang relo ni Riley kaya pinili na ni Connor ang magpatuloy sa pagdaan sa gubat. Doon nasaksihan nila ang kakatapos lang na sagupaan na pumatay ng maraming sundalo, ngunit sa di kalayuan inatake na naman sila ng mga sundalong Ruso na nauwi sa matinding labanan. Inikutan ni Connor ang mga ito at tinapos mula sa likuran. May dumating ding nagpaputok kay Danny mula sa panig ng Ukraine na napagkamalan siyang kalaban. Dumating si Connor na nakipagtutukan sa kanila ng armas. Nang mapansin niya ang mga sundalo ng Russian na paparating pinaputukan niya ito at doon na nakumpirma ng Ukraine na kakampi sila. Sumama ang dalawa sa pangkat ng mga sundalo sa paglalakbay kung saan may mga nahuli ang mga itong sundalong Ruso, pero pinatay ito ng commander nila dahil wala silang panahon para sa mga preso. Sa pagpatuloy ng paglalakbay, matinding nakasagupa ulit ng grupo ang iba pang mga sundalo ng Russia na napakarami. Si Konev may nakuhang impormasyon sa pag-uusap sa radyo ng Amerikano na napag-alamang kasalukuyang nasa bakbakan ng kanilang 3rd Infantry. Ang pag-uusap ni Charlie at Connor na sagap nito na may ililigtas silang tinatawag na Nightingales. Hinala ni Konev na ang tinutukoy na pambansang ibon ng Ukraine ay si Yuri, kaya nagpadala ito ng mensahe sa general para humingi ng pabor na bombahin ang lokasyon sa kabila ng naroon ng kanilang tropa. Nagtataka na lang ang mga ito na nagtakbuhan ang mga kalaban. Nakaramdam ng masamang kutob si Connor hanggang sa biglang may sumabog mula sa kanilang likuran kung saan matinding binomba ang buong gubat na kinaroroonan nila. Balak nang tumakas ni Connor sa mga pagsabog ngunit ayaw kumilos ng Ukrainian commander. Sa pilitan niya nalang isinama si Danny upang umiwas kung saan tinamaan ang mga naiwang sundalo sa lugar. Tinamaan rin sila ng malakas na impact pero nakabangon pa si Connor at isinama ulit si Danny na nanghihina sa mga malalakas na pagsabog subalit napuruhan na rin ang dalawa. Nang magising si Connor nasa labas na sila ng labanan sa tulong ni Danny na madala ito, nagpatuloy ulit ang dalawa sa paglalakbay hanggang sa marating ang Kharkiv na ngayon ay pinupulbos ng mga Russian rockets. Pagdating sa lungsod nakita nila ang kalunos-lunos na sinapit ng mga sibilyan na nadamay sa pag-atake. Nakaramdam ng galit si Danny pero pinayuhan siya ni Connor na mag-ingat sa kanyang damdamin dahil magpapahamak lang ito sa kanya. Habang patuloy na naglalakad biglang may dumating na tangke na agad nilang iniwasan. Pagmamayari ito ng Russia sa palatandaan na may nakasulat na letrang Z na ang ibig sabihin ay victory. Bigla ring may drone na paparating sa kanilang kinaroroonan, sinundan sila nito buti na lang hindi sila tinamaan kung saan may bomba pala itong laman na isang uri ng suicide drone. Napabagsak nila ang kasunod at nakita ang mga sibilyan na nagtatago sa malapit, binigyan ito ni Danny ng gamot na mayroon siya para sa kanila at pinagtago sa ligtas na lugar. Nagmamadali na rin si Connor dahil malapit na lang sa kanilang lokasyon ang signal ni Riley. Tumuloy na ang mga ito pero may nadaanan silang mga Ukrainian na sinasaktan ng mga Russian. Ayaw na sana pang makialam ni Connor dahil mayroon itong inuuna pero may nakita siyang bata na kasama. Napilitan na itong iligtas sila na muntikan pa itong mabaril buti na lang nailigtas siya ni Danny at isinama ang mga nailigtas sa ligtas na lugar. Balak naman itong isama ni Danny para dalhin sa malapit na military outpost. Kinausap ito ni Connor na may iba silang pakay at hindi niya problema ang iba na nauwi sa pagtatalo ng dalawa, dahilan ng mag-isa na lang kumilos si Connor upang ipagpatuloy ang paghahanap kay Riley na malapit na lang sa kinaroroonan. Nang mapadpad siya sa isang underground tunnel sa pagsunod sa tracker, nakita niya roon ang nagkalat na katawan ng mga bihag na wala ng buhay. Natagpuan niya rin ang relo ni Riley na iba na ang may suot na ang ibig sabihin wala na ang anak. Ngunit habang nagluluksa ito nakarinig siya ng mga putok ng baril sa labas, may nakasagupa si Danny na grupo ng mga Russian na agad pinuntahan ni Connor upang tulungan siya subalit hindi sila makatama sa mga ito sa tindi ng pamamaril. Pero may mga dumating at nailigtas sila kung saan ito pala ang grupo ni Bonnie na hindi pa rin matagpuan ang bilyonaryo. Nagsama-sama na ang mga ito habang nagpasalamat naman si Danny na bumalik si Connor pero ang ipinagtataka niya hindi sila papunta kay Riley,
Sinabi na ni Connor na wala na ito at nagtungo ang grupo sa abandonadong bar para pansamantalang magtago. Tinipon ni Bonnie ang lahat para uminom at pinaalam ang kanilang plano na may lokasyon na sila sa kanilang target malapit lang sa lugar. Sa nakuhang intelligence mayroong ibang mga banyaga na kasama sa bihag na posibleng isa roon si Riley na nagbigay ulit kay Connor ng pag-asa. Bigla namang nahuli ng mga sundalong Ukrainian ang mga kasamahan ni Bonnie sa likuran. Nagpakilala si Danny na isa sa kanila at sa tulong ng iniligtas nilang babae nagkaunawaan rin ang mga ito. Samantala, si Riley hawak ng Russian mercenary na nakabilanggo kasama ng iba. Alam niyang walang darating para iligtas sila kaya nagbalak itong lumaban kung saan isa-isang pinagsamantalahan ang mga kasama. Napag-alaman na ang mga sundalong Ukrainian ay kabilang sa counter-offensive na planong bawiin ng gobyerno ng Ukraine ang mga nakubkob ng Russia na magsisimula na ilang oras. Ang grupo naman nagplanong pasukin ang kuta ng Skorzeny na naruroon sa isang istasyon ng pulisya na pinagsasamantalahan ni Konev ang mga bihag na babae. Ang grupo nagsimula na para sa kanilang misyon kung saan may kasama sila nakapwesto sa harapan ng police station. Napag-alaman nila na mahirapan silang makapasok dahil bantay sarado ito na imposibleng mapasok ng basta-basta. Pero may ibang alam na daan si Danny mula sa mga tunnel na ginawa pa noong Second World War II bilang bomb shelters. Tumanggi si Bonnie dahil siguradong may mga patibong ito pero sinigurado ni Danny na walang ibang nakakaalam sa mga yon. Dahil dito agarang pinuntahan nila ang basement at nakita ang pintuan. Pagpasok sa loob ng tunnel nakasara na ang pinto pero nasa loob na sila ng istasyon ng pulisya. Balak itong pasabugan ng grupo at tinawagan ulit ni Connor si Charlie upang ipaalam ang sitwasyon para sa paghahanda ng kanilang masasakyan palabas. Sinigurado niya rin kay Charlie na makakalabas ng bansa ang pamilya ni Danny na ginawa ang parte niya. Dito na rin pinuputol ni Connor ang pagtulong ni Danny upang magampanan ang tungkulin niya sa bayan sa kabila ng pagtanggi nitong iwanan sila. Tapos na rin mag-set up ang grupo ng bomba, pinasabog na nila ito at pinasok ang lugar habang nagpaiwan na si Danny. Balak namang lumaban ni Riley sa mga mersenaryo na pagsasamantalahan na naman ang kasama. Ngunit sa panlalaban nito nakita ni Konev ang tattoo niya sa braso na ang ibig sabihin siya ang Nightingales na planong ililigtas ng mga Amerikano at inalam kung sino siya, pero biglang nakatanggap si Konev ng tawag na sinalakay ang kanilang mga kasamahan at kailangan ng tulong. Ang grupo ni Bonnie unti-unti nang napasok ang istasyon ng pulisya na hindi nalalaman ng Skorzeny ang kanilang pagdating. Humiwalay si Connor sa grupo upang hanapin si Riley kung saan nakasagupan niya ang ilan sa mga mersenaryo. At hindi inaasahan na tagpuan na si Riley sa isa sa mga kulungan. Nang malaman ni Konev na pinasok sila pinatawag niya ang lahat, naghanap rin si Connor ng daan na kanilang malabasan habang ang sniper ng British mercenary pinapabagsak ang mga kalaban mula sa katapat na gusali. Patuloy naman si Connor sa pakikipagsagupa sa mga mersenaryo para makalabas. Ang British team nakipagbakbakan na rin ngayon na hinahanap pa rin ang bilyonaryo sa loob ng gusali. Nang magpatuloy si Connor hinagisan ito ng granada buti na lang nagawa niyang makaiwas. Ngunit si Bonnie natagpuan na sana ang kanilang target pero patay na si Yuri kaya pina-atras na niya ang mga kasamahan para umalis na. Sa paghahanap ng daan nakaharap ni Connor si Konev at nagpang-abot ang dalawa. Matinding naglaban ang mga ito ng manumanong labanan at napabagsak ang mersenaryo. Ngunit may dumating pang kalaban buti na lang nailigtas siya ni Riley at agad nang tumakas sa lugar. Di nagtagal nagkita-kita ulit sila ng grupo, nagpatuloy sila ng paghahanap ng daan palabas ngunit may nakaabang sa kanilang may hawak na machine gun. Tinamaan ang isa sa British mercenary at hindi rin sila makakatawid sa kabila, pero may pampasabog pang natitira ang mga ito. Ibinigay nila kay Connor ang pampasabog at ito ang naghagis na pumatay sa kalaban. Si Charlie nagmamadali nang magpadala ng helikopter dahil wala na silang oras. Ang grupo nakalabas na rin sa gusali subalit napakarami ng kalaban sa kanilang nakaabang matapos ipadala ni Konev ang kanilang buong puwersa sa lugar. Sa kabila nito malaking tulong sa grupo ang kasamahang sniper na nagpapabagsak ng mga kalaban, ngunit pinasabog ito ni Konev bago pa ang planong paglabas. Isa-isa na ring tinamaan ang team ng British mercenary sa matinding pakikipagsagupaan. Biglang may dumating na sasakyan kung saan bumalik si Danny para tulungan sila. Ngunit masyadong marami ang mga ito, ang dalawang babae ang pinauna nilang pinasakay kasama ng dalawang tao ni Bonnie. Nagpaiwan na si Connor upang tulungan ang mga kasamahan ngunit pag-alis ni Danny dumating pa ang mas maraming kalaban. Napatay ang kasama sa sasakyan na British mercenary maging ang isa sa kasama ni Riley dahilan ng bumangga ang kanilang sasakyan.
Mula doon naiipit na sila sa matinding bakbakan. Isa pang problema, magkabilaan ang mga kinakaharap na kalaban, subalit nagkaproblema rin ang planong rescue mission ni Charlie dahil gagamitin sa ibang operasyon ng helicopter na pinahanda niya, at napabagsak din ang kanilang drone na ginagamit sa pagsubaybay kay Connor. Ang grupo masyado nang naiipit sa dami pa rin ng mga kalaban, wala na silang ibang magagawa kundi ang dahan-dahan umatras para makasama ang ibang, ngunit unti-unti rin silang nauubos. Hindi nagtagal ay narating din nila Connor ang kinaroroonan ni Danny, subalit mukhang hanggang doon na lang sila mamamatay matapos magtamo ng tama ang lahat at nauubusan na rin ang bala. Pero sa hindi inaasahan biglang may dumating pang tangke na lalo nilang ipinag-alala. Iniisip ng mga ito na ang kanilang katapusan pero wala palang nakasulat na letrang Z ang tangke. Itinutok ng tangke ang armas nito sa pangkat ni Koniv at nagpaputok na pumatay sa kanya. Dahil dito nag-atrasa na ang kanyang mga kasamahan matapos mamatay ang kanilang leader. Ligtas na sila ngayon habang si Charlie nag-alala na rin na wala na siyang balita pero tinawagan ito ni Connor na ngayon ay nasa ligtas ng kalagayan na nasa panig ng militar ng Ukraine. Nagpasalamat rin si Riley sa mga itinulong nito sa kanila habang si Bonnie lang ang tanging nakaligtas sa mga kasamahan. Matapos ang mga nangyari, pinaalam ni Connor kay Danny na nasa flight na ang kanyang pamilya patungong Berlin. Pinili naman itong manatili ng Ukraine upang lumaban sa pananakop ng Russia sa frontline. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli. Paalam!